Hello mga kababayan, kamusta kayo? Ito ay paalala lang or para maging alarm sa atin lahat dahil baka masurpresa tayo or baka magkatotoo man ito, parang hinaharap na natin ang itong mga pangyayari. Alam ba natin na ang sinabi ni President Marcos sa kanyang talumpati doon sa Australia na ang Pilipinas ay malapit na sa digmaan? Ibig sabihin, mayroong darating na digmaan sa ating bansa. Kaya pala mga kababayan, unti-unti nilang ninanakaw at nilalabas sa bansa ang pera ng bayan. Dahil kung dumating man ang digmaan, at least mayroon safe sila. Kung lumayas man sila ng bansa, so mayroon silang gagamiting pera. Pero isipin natin yan mga kababayan, pera natin yon. Anong klaseng digmaan ang darating nito sa ating bansa? World War II? Noong kandidato pa lang si Marcos, hindi ito ang kanyang pinangako o sinumpaan sa taong bayan na magkaroon ng digmaan ang Pilipinas. Malaking panganib ito mga kababayan sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Ito ba ang hinihintay nating mga Pilipino? Ito ba ang inaasahan natin at hinihintay natin sa ating Pangulo na magkaroon ng digmaan ang ating bansa? Kaya huwag na natin patagalin siya sa power kung ganito lang naman ang kanyang plano sa ating bansa. Sila, safe sila pag lumabas na sila ng bansa natin. Iiwanan nila ang bansa natin na lugmok na. Kaya mga kababayan, maging smart tayo. Dapat patalsikin na natin sa power, tadyakan na natin yung ating kasalukuyang Pangulo. Dahil kung wala siyang goal at wala siyang dream para sa bayan, tayo ang kawawa na mga mamamayan na naghihirap sa ngayong panahon. Kaya ito ang ginapanawagan ko sa ating Philippine military, sa ating mga ibang official na nag-hold ng bansa natin o nag-protect ng bansa natin. Mag-unite kayo at makinig kayo dahil kayo ang nag-protekta ng bayan natin. Kung magkaroon ng war ang ating bansa, kayo ang humaharap sa bala, hindi yung presidente natin. Kaya siya wala siyang pakialam sa atin. Tayo, may pakialam tayo sa ating bansa. Kasi sila, kung gusto nilang lumabas, lalabas sila ng bansa, mamumuhay sila sa ibang bansa dahil may kapital sila, may pera sila. But isipin natin yon, pera natin yon. Okay? Hayan, unti-unti na niyang pinapatalsik yung mga security sa Malacanang. Kasi nararamdaman niya na sila ay hindi makikinig sa kanila. Ang gusto nila yung hawak nila. Hawak nila dahil may pera. Kaya mag-isip-isip kayo ng mga bagong security dyan sa Malacanang dahil time will come, itatapon nila kayo. Isipin ninyo ang inyong pamilya kung saan ninyo dadalhin. Kung hindi ninyo makaya na depensahan ang bansa natin sa war. Walang layunin at goal ang ating present presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kaya yung ating mga kabinete dyan na binibili lang nila ng pera, daan lang yan sa inyo at sinisira lang ninyo ang inyong kredibilidad. Sayang kayo kasi pinagkatiwalaan kayo ng tao. Ako, nagtitiwala ako sa inyo. Pero sana hindi talaga mangyari yon na kayo ay isang bayaran
sa ating present government. Hindi kayo isang bayaran ng ating present government. Ang style ni President Marcos Jr. ngayon ay walang pinag-iba sa style ng kanyang tatay noon na siya ang presidente, na si President Ferdinand Sr. Noon, inilunsad niya ang martial law para ang mga tao ay hindi makakilos. Walang alam ang mga tao noon kung ano ang nangyayari, kaya tumagal si Marcos sa posisyon ng 20 years or more. So ngayon, ganun din ang plano nitong si President Marcos Jr. Kaya mayroon tayong martial law, tinatawag na silent martial law. Hindi ninyo alam. Kasi ang ating mainstream media hindi nagabalita dahil hawak siya ng ating Pangulo, gobyerno. At sana wala silang special agreement sa kanilang pananahimik. Sana piliin ng ating mainstream media ang ating bansa at hindi yung ating present government. Nagising na lang mga kababayan ang mga tao noong panahon, noong pinatay nila si Aquino. Kaya ayan, nagkaroon tayo ng freedom of speech at nagkaroon tayo ng courage. Kaya huwag na natin ito patagalin yung ating present government. Tadyakan na natin yan mga kababayan. Okay, so hanggang dito na lang. At maraming salamat and mabuhay ka Pilipinas. Tinonto ang ginagawa ng ating gobyerno.